Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Banoy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Leyte. Hindi inaasahan ni Banoy nang sandaling lumipat sa tahanan ng tiyahin sa angka ng ama. Makakakita ito ng kababalaghan, mga bagay na mahirap unawain dahil ang isang bata ay nagmimilagro. Ang sabi, ampon lamang ang batang ito. Nakitang palaboy-laboy hanggang sa kinupkop sa awa. Hanggang sa lumipas ang mga buwan, nagbakitang gilas sa panggagamot. Anumang karamdaman sa pamilya ng tiyahin ay kagad nalulunasan. Higit sa lahat, bumubuhay din ito ng patay. Nung unang beses na nadinig, malakas ang tawa ni Banoy. Dahil para sa kanya, hindi naman santo ang bata para gumawa ng milagro. Ngunit sa oras na nasaksihan ang hindi maipaliwanag na kakayahan, nagbago ang tingin sa bata. Nang panahong ito, tinamaan ng niyog mula sa matayog na puno ang kalabaw. Nalagutan ito ng hininga. Makalipas ang ilang oras, napagpasyahan ng lahat na katayi na lamang at pakinabangan ang laman. Ngunit kagad humadlang ang bata. Ipinatong ang mga palad sa ulo ng hayop. Bumulong na mga kataga sa tenga. Pagkatapos, unti-unti itong nagkamalay. Yon ang unang pagkakataon na nasaksihan ang kakayahan ng bata. Ngunit sa halip na ituring na milagro, para kay Banoy, isa itong kababalaghan na may kinalaman sa itim na kapangyarihan. Mulat ang binata sa ganitong usapin dahil 2 taon din sa poder ng tiyuhin sa angka ng ina na isang pari sa larangan ng eksorsismo. May ilang beses na isinama ito sa isang bayan kung saan may ganitong gawain. Nagmimilagro kung ituring, ngunit ang totoo, isang demonyo ang sumapi sa katawan ng bata. Maraming bagay ang nagagawa, kabilang narito ang panggagamot, pagbuhay ng patay, at kakayahang gawing presko ang bulok na pagkain, at marami pang hindi maunawa ang pagkilos. Sinubukang kausapin ni Banoy ang tiyahin tungkol dito, ngunit palaging gumagawa ng paraan ng bata para hindi matuloy. Sa puntong ito, alam ng bata ang nais niyang gawin. Kuya Banoy, hindi ko alam kung ano yung pakay mo sa panunuluyan dito sa tahanan ni Tia. Pero ayaw kong iniisip mo ha. Kung gusto mong magtagal, mas mabuting pabayaan mo na lang ako. Wika ng batang si Juan. Bakit? Natatakot ka ba? Nangangamba ka ba na malaman nila ang totoo? Bata, hindi mo ko maluloko. Kung titignan, hamak na bata ka lang. Pero ang kaluluwa at kaalaman, pagmamay-ari ng demonyo. Tama ba? Tanong ni Banoy. Wala sa akin ang demonyo, kundi na sa pag-iisip mo, kuya. Hindi ba pwedeng binayaan lang ako ng langit ng kakayahan? Maraming tao na nagiging santo. Hindi naman nalalayong doon din ang punta ko eh. O sige, mangarap ka. Pero hindi mo mababali ang katotohanan na may sa demonyo kang bata ka. Bata, kung ako sa'yo, lisanin mo ang tahanan ng tiyahin ko. Kapag kasi sinagad mo ko, baka may magawa kong pagsisihan mo. Kuya Banoy, ano man ang isipin mo,
Hindi ako ganyan. Isa lamang akong bata na nabiyayaan ng langit. Nakangiting wika ni Juan bago lumakad para makihalubilo sa ibang bata. Napabuntong hininga si Banoy. Hindi inalis ang tingin sa bata upang makasaklolo kung meron itong gagawing masama. Kahit anong kumbinsi sa sarili, hindi kayang magbulag-bulagan sa mga nangyayari. Sinubukang tawagan ang tiyuhing pari, ngunit nasa ibang bansa ito na mga sandaling yun. Dumalo sa relihiyosong aktibidad ng simbahan. Gayunpaman, minabuting maghintay sa pagbabalik. Sa ngayon, magbabantay na lang muna kay Juan. Sa kalagitnaan ng paglalaro, hindi na iwasang mag-away-away. Itinulak ang nakababatang pinsan dahilan para masugatan sa tuhod. Nakita ito ni Juan. Tinitigang masama ang kalaro. Ilang sandali pa, nagdurugo ang ilong nito kasabay ng pagkahimatay. Dali-daling dumapit si Banoy para sitahin ang bata. Kaso nga lang, pasimple itong tumalikod at pumasok ng tahanan. Siya na lamang din ang humingi ng dispensa sa mga magulang ng kalaro. Hindi rin sinabi ang totoo. Dahil siya itong pag-iisipan na baliw. At nang magkaoras, pasikreto nitong kinausap si Juan. Oy bata, may napapansin lang ako sa'yo. Unti-unti mong nilalabas kung sino ka talaga no? Hindi ka ba natatakot na mahuli sa akto? Nakita ko mismo yung ginawa mo sa bata kanina. Paano kung magsalita ko? Wika ni Banoy. Kaya di sabihin mo yung lahat ng nakita mo. Tignan natin kung sinong mapapahiya. Sa tingin mo ba, may maniniwala na magagawa yun ng isang bata? Tugon ni Juan. Kaya ba pinili mong sumalib sa bata para magawa mo yung mga ganyang mga bagay? Matalino ka rin no? Gayunpaman, may nakakaalam na ng pagkatao mo at ako yun. Kaya ito ang maipapayo ko sa'yo. Kung aalis ka, ililihim ko ang lahat ng tungkol sa'yo. Pero kung magmamatigas ka at patuloy na mananahan dito, sinisigurado ko ang isang bagay. Kamatayan. Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng lakas, Kuya Banoy. Bukod sa mga pesteng pare, ikaw pa lang yung ordinaryong tao na naglakas loob kumausap sa tulad ko. Hindi ka ba natatakot? Wala naman akong dapat ikatakot dahil nasa panig ako ng kanan. Ang Diyos ko ang sisira sa'yo. Ano ka mo? Ang Diyos mo na isang huwad. Sa tingin mo ba totoo yung Diyos na sinasamba at kinikilala mo? Kuya Banoy, nakausap mo na ba yung Diyos mo? Nakita mo na ba siya? Ang bagay na hindi nakikita, hindi totoo. Ako, tunay ako. Nakakausap mo pa nga Alam ko na ito Papaamuhin mo ko sa pamamagitan ng salita. Pero pasensya na bata, hindi ako madaling malinlang. Basta pag-isipan mong mabuti ang payo ko sa'yo para habang maaga pa, mailigtas mo ang sarili mo. Magpahinga ka na, gabi na. Wika ni Banoy, sabay tapik sa balikat nito. Napangiti nang makita ang inis sa mukha ni Juan. Sa madalas na pag-uusap, mas naging malinaw sa binata kung sino nga ba ito. Walang duda, isang demonyo ang nananahan sa katawan ng bata. Habang iniisip ito, hindi makapaghintay na bumalik ang tiyuhing pari para ma-eksorsismo. Sa paglipas ng mga araw, lalong pinamalas ni Juan ng kakayahan. Hanggang sa isang araw, malakas ang ulan at masama ang panahon. Hindi nakapasada si Tio Gilberto, kaya't puro tinapay ang laman ng tiyan. Noong hapunan,
2 piraso ang natira. 6 silang kakain, kaya hindi kakasya. Sa mismong harapan nila, dilat na nasaksihan ang ginawa ng bata. Tinakpan ng plato ang mangkok na pinaglalagyan ng tinapay. Pumikit ito, kasabay ng pagbulong ng salita na siya lamang ang nakakaunawa. Pagkatapos ay bumungad ang ilang piraso ng tinapay. Hindi lang sasapat sa 6 na katao, ngunit sosobra pa. Kumain ang pamilya ng tiyahin, maliban kay Banoy. Matapos magtimpla ng kape, sumilong sa kamalig. Hindi naglaon ay dumating ang bata sa tabi. Naglapag ng tinapay sa mesa. Kagad itong itinapon ng binata. Hindi ko alam kung anong pakay mo sa pamilya ni Tia. Pero pwede ba? Pabayaan mo na sila. Kung gusto mo magasik ng lagim, doon ka sa impyerno mo. Huwag ka nang manggambala sa mga tao. Wika ni Banoy. Sino ka naman para diktahan ako? Walang sino man sa mga tao ang mag-uutos sa akin. Tugon ni Juan. Nagulat si Banoy nang lumaki ang boses nito. Malakas, malalim at parang 2 tao ang nagsasalita. Matapos ay bumalik din sa ayos. Ngumiti si Juan bago nagpaalam. Napabuntong hininga ang binata. Hindi inaasahan na makakarinig ng boses ng demonyo. Gayunpaman, hindi siya matitinag sa ganitong paraan. Bago matulog, tsumempo. Nang makapasok na sa kabilang kwarto si Juan, dali-daling tinawag ang tiyahin para kausapin tungkol dito. Ngunit bigo na naman dahil lumabas ang bata. Nagsuwestyo na sa tabi ni Tia Luning matulog. Anong oras na rin, kaya't hindi siya nabigyan ng pansin ng tiyahin. Napailing na lamang si Banoy. Nagagawa ng paraan ng demonyo ang lahat ng plano niya. Gayunpaman, tiwala siya na balang araw ay papabor din sa kanya ang pagkakataon. Dapit hapon nang maglaro ang mga bata sa bakanting lote. May kalayuan ito sa tahanan. Naroon din si Manoy para bantayan ng pinsan. Walang pasok sa eskwela, kaya't nagpang-abot ang mga kabataan. Sinusundan ng tingin si Juan na tila hindi kampo ng kadiliman. Nakikipagtawanan at nakikipagkulitan sa mga batang walang kamalay-malay kung sino ang kalaro. Lihim na lamang siyang nananalangin na hindi makagawa ng kababalaghan. Nasanay na ito na ibulong ang pagbigkas ng dasal. Uusalin na sana ang Ama namin nang madinig sa isipan ang boses ng demonyo. Yung boses na taglay ni Juan noong gabi na nag-uusap. Ginugulo siya para hindi masambit ang dasal ng Diyos. At nang sulyapan ito, masama ang titig sa kanya ni Juan. Dinukot sa bulsa ang rosaryo. Mahigpit itong hinawakan. Hindi naglaon ay may puwersang pumilit sa mga daliri para mabitawan ang banal na gamit. Pinigilang mabuti ni Banoy hanggang sa unti-unting tumunog ang buto. Nabitawan matapos mabali ang hinliliit. Tawang-tawa naman ang batang demonyo. Ay nako naman Banoy, sumali ka ba sa laro ng mga bata? Ang binabantayan mo walang galos. Ikaw na matanda ka, nabalian pa. Ano ba talagang ginagawa mo roon? Tanong ni Tia Luning. Matapos kabitan ng kahoy ang nabaling daliri. Sinuri muna ni Banoy ang paligid. Nang wala si Juan, hindi ito nagdalawang isip na sabihin ang totoo. Tia, ang kinupkup mo, isang demonyo. Yung bata,
Hindi kagaya ng inaakala niyong lahat. May bahid na sa tanasiwan. Wika ni Banoy. Napatitig ang tiyahin. Bumakas ang pag-aalala sa mukha nito. Inakala ni Banoy na napaniwala. Kaso nga lang, dumapo ang palad nito sa ulo niya. Isang sapok ang ginawad sa kanya. Sa sinasabi mo, mas ikaw pa nga yung sinaliba ng demonyo. Anong satanas? Siraulo ka ba? Daliri lang ang nabali sa'yo, pero pati pag-iisip mo apektado. Wika ni Tia Luning. Tia, maniwala naman ho kayo. Hindi nyo ba napapansin? Kakaiba yung bata. Bumubuhay ng patay. Gumagawa ng kababalaghan. May matinong bata ba na ganun? Hindi nyo ba naiisip na posibleng kampon siya ng kadiliman? Anong kampo ng kadiliman, Banoy? May masamang espiritu ba na nakapasok dito? Sabat ni Tio Gilberto. Kakarating pa lamang nito mula sa pamamasada. Siwan po, Tio. Hindi po siya tao. Hindi rin siya bata. Isa po yung demonyo. Walang ordinaryong tao na makakabuhay ng patay at makakagawa ng kababalaghan. Milagro nga, Banoy. Hindi kababalaghan ang ginagawa ni Juan, kundi milagro. Pinagkakalooban siya ng kalangitan. Ano ba ang mali roon? Naiinggit ka ba kasi maraming kayang gawin yung bata? Tia, pambihira naman. Tia, Tio, gumising naman po kayo. Hindi tao ang kasama natin sa bahay. Sige, paano may papaliwanag yung ginawa niya? Ha? Hindi siya santo. Hindi rin siya anak ng Diyos. San siya humuhugot ng kapangyarihan para makagawa ng milagro? Ni hindi nyo nga nakita yan na lumuhod sa altar eh. Ni pagtanda ng krus wala. Subukan nyo ipasok sa simbahan yan at bisikan ng sagradong tubig. Makikita nyo ang katotohanan. Wika ni Banoy. Ngunit kahit anong paliwanag, hirap maniwala ang mga ito. Nang makita sa bakuran si Juan, nakangiti ito ng nakakaloko habang nakatitig sa kanya. Sigurado itong nabilog na makademonyong kakayahan. Si Tia Luning at Tio Gilberto. Nang kumulit pa ito, nagpa siya ang mag-asawa na paalisin ng tahanan. Walang nagawa ang binata kundi sumunod. Labag man sa kalooban ang umalis. Lalo pat nasa panganib ang pamilya ng tiyahin. Kaso hindi niya kayang suwayin ang pasya ng mga ito. Dumiretso sa simbahan kung saan naninilbihan ang tiyuhing pari. Pinatuloy naman ito sa kumbento dahil ang balita. Pauwi na ito ng bansa kasama ang ibang pari at obispo. Tahimik itong nakaupo sa tabi. Hindi na aasikaso dahil abala ang mga sakristan, pari at mga madre. Habang nagmamasid ay dumako ang tingin sa libretang nasa altar. Maliit ito na sakto lamang sa isang palad. Maraming banal na kagamitan. Ngunit ito ang umagaw ng atensyon ng binata. Lumapit siya rito at tinitigan sa malapitan. Ilang sandali pa, naudlot sa pagpasok ng isang pari. Magandang araw sa iyo, iho. Ako nga pala si Padre Jose, kasamahan ng tiyuhin mong si Padre Goma. Ang huling balita ko, palipad na pabalik ng bansa. Siguro bukas ng umaga narito na siya. Yan ang libretang nakatalaga kay Padre Goma. Ginagamit niya yan kapag oras ng pag-e-eksorsismo. Hindi ba nakasama kanya sa iilang aktibidad? Natatandaan kita. Wika ni Padre Jose. Opo. Ako nga po pala si Manoy.
Tiyuhin ko si Padre Goma sa angka ng ina. May ilang beses na rin po kong nakasama sa lakad. Tugon ni Banoy. Alam mo, isa sa malakas na ehemplo ng Diyos si Padre Goma dahil kahit ang demonyo hindi nakakatagal sa kanya. May likas siyang kakayahan na mapasuko ang sino mang makademonyong espiritu. Hanga kaming lahat dahil sa pamamagitan niya. Nababawasan ang banta ng mga tao at ng simbahan. Ikaw, baka gusto mong pumasok ng seminaryo. Pwede kitang gabayan doon. Painam na may sumunod sa yapak ni Padre Goma na mula rin sa inyong angkan. Napangiti lamang si Banoy. Humaba ang usapan hanggang sa nagkaroon ng biglaang lakad ang pari. Walang sakrista na mga oras na yun dahil lahat ay nakadestino sa iba't ibang kapilya para sa gaganaping misa. Wala din itong gagawin kaya't sumama na lang sa hindi inaasahang pagkakataon sa lugar ng tiyahin ang punta. Nang dumaan ang sasakyan sa tahanan, nasa tabi lamang ito ng daan. Napalingon ang pari, kunot noong napatitig saglit. Napatanda ng krus ng lumampas. Sa puntong ito, napangiti si Banoy dahil may kakampi na siya kung pag-uusapan ang batang siwan niya. Matapos ang pakay sa lugar, dali-dali silang bumalik sa simbahan. Ngunit nang tumapat sa tahanan ng tiyahin, pinahinto ng pari ang sasakyan. Hindi nag-alangan si Banoy. Sinabi ang gustong sabihin. Padre Jose, malakas po ba ang presensya ng demonyo? Tanong ni Banoy. Nagtatakang lumingon sa kanya ang pari. Nararamdaman mo rin ba ang presensya nito? Kung ganon, talagang nasa dugo nyo nga. Ganito rin kalakas ang pang-amoy ni Padre Goma sa mga demonyo. Hindi po. Nagkataon lang na nakilala ko yung galaw ng isang batang sinapian ng demonyo Ang totoo, yan ang tahanan ng tiyahin ko. Sa angka ng ama. Diyan ako nanggaling pero pinalis ako. Dahil pinilit ko ang katotohanan. Ayaw nilang maniwala na ang batang kinupkop nila ay nagmula sa impyerno. Wika ni Banoy. Nang walang ano-ano, lumabas si Padre Jose. Sumunod din kagad ang binata. Kagad nanlaki ang mga mata ni Tia Loning at Tio Gilberto. Kagad namang dumako ang tingin ng binata sa likod bahay kung saan nakita si Juan. Masama ang titig at kumaripas ng takbo. Sinundan nila kaso hindi na nakita pa. Naglaho na lamang na parang bula. Pagkabalik, kinumbinsi ni Padre Jose ang tiyahin at tiyuhin na gawa ng seremonyas ang tahanan para maitaboy ang masamang espiritu. Ipinaliwanag ng pari ang nangyayari sa loob ng bahay. Hindi makapaniwala ang mag-asawa na tama ang sinabi ni Banoy. Dahil alagad na ng simbahan ang nagsabi, hinayaan ang pari na gawin ang nararapat. Nilibot nila ang buong tahanan. Bawat sulok, sinabuyan ng banal na tubig kasabay ng pagbasbas. Pagtataboy ng masamang elemento at pagpapapasok ng positibong enerhiya. Matapos ang seremonyas, binalaan nito ang mag-asawa na huwag basta-basta magpapasok, lalo na kung kahina-hinala ang galaw. Gayunpaman, duda si Banoy na masusunod ito ng tiya at tiyo, lalo pat mauuna ang pagkamaawain sa anumang sitwasyon. Nagpaiwan ito upang mabantayan. Tinanggap naman siya muli ng mga ito. Pagsapit ng gabi, naalimpungatan si Banoy. Ginising na mga bulong. Pagmulat ng mga mata,
Nasa mismong kisame ang batang si Juan. Nangingitim ang mga mata, bibig, bahagyang namumutla ang balat at para itong gagamba na gumagapang sa itaas. Sa kanya di nagmula ang bulong na kalaunay lumalakas. Doble-doble ang boses habang sumisigaw. Hindi nagtagal. Dumagan ito sa kanya at sinakal siya. Nagsasambit ito ng salitang hindi maintindihan. Masama ang titig at layong makapatay. Hindi maunawaan ni Banoy ang paligid. Masyadong magulo na parang napakaraming presensya. Habang si Juan naman, unti-unting nag-iiba ang itsura. Habang tumatagal, lumaban ang binata hanggang sa nagbukas ang pinto. Pumasok si Tio Gilberto na nakarinig sa kanilang ingay. Napansin nito na merong lumabas sa bintana ngunit hindi namukaan. Dali-daling tinulungan si Banoy na kamuntikang malagutan. Sinabi ng binata na si Juan yun at napatanda na lamang ng krus ang tiyuhin. Ano ba yan? Akala ko hindi na tayo mapapasok na masamang espiritu. Ito naman kasing sinunig. Naawa kagad doon kay Juan. Tignan mo ngayon. Dinedemonyo ang bahay na ito. Kung alam ko lang na tama ka, Banoy, noong ko pa pinalayas ang batang yon. Wika ni Tio Gilberto. Aba, anong malay ko? Ordinaryong tao lang ako na hindi marunong kumilala ng sinapian ng demonyo. Kung alam ko lang nung una pa lang, sa tingin mo papapasukin ko pa yon? Tugon ni Tia Luning. Tama na po, Tio. Huwag na tayo mag-away pa. Babalik na lamang ako sa simbahan para ibalita kay Padre Jose ang nangyari. Kahit naman may basbas ng simbahan ng isang tahanan, kapag mangangahas ang demonyo, makakapasok at makakapasok pa rin. Uwi na rin si Tio Goma bukas. Sigurado kung malilinis ang tahanang to kapag siya ang haharap sa demonyo. Wika ni Banoy. Nagpunta ng simbahan ang binata. Ngunit sa daan pa lamang, hindi namamalayang sinusundan na ito ni Juan. Hindi kalaunay humarang kaya hindi makatuloy. Mapuno ang lugar. Walang bahay na malapit kaya wala siyang pagpipilian kundi harapin ang demonyo. Ang buong akala ko, kuya, hindi tayo aabot sa ganito. Hindi ko inaasahan na isa kang malaking banta sa plano na gawing alipin ng pamilyang yon. Dahil sa ginawa mo, nagkandaletse-letse na, kaya ikaw na lang ang uunahin ko. Kuya Banoy, huwag kang mag-alala. Tatanggapin pa rin kita sa impyerno kahit kumontra ka pa. Wika ni Juan. Sa puntong ito, unti-unti nang nag-iiba ang boses. Pasimpleng kinaladkad sa damuhan. Dumagan ito sabay sakal. Ngumiti ng nakakaloko ang bata. Tuwang-tuwa sa ginagawa. Unti-unti na ding bumabaon ang kukos sa balat. Kinakapos na ng hininga si Banoy. Hindi madaan sa pagpupumiglas dahil malakas ito. Kinapa na lamang ang paligid at nang makadampot ng bato. Kagad hinampas ngunit tumigil ang kamay sa hangin na tila may puwersang pumipigil sa kanya. Isa-isa ding nabali ang daliri hanggang sa nabitawan. Doble ang paghirap na tinamo ng binata. Lalong nahirapan ng bumuka ang bibig ni Juan at naglabas ng putik. Mariing itinikom ang bibig. Marami ang inilabas. Para na itong nasa kumunoy na mga sandaling yun na dahan-dahang nilulunod ng putik. Sa kabutihang palad, dumating si Padre Jose. Nakaligtas si Banoy bago pa matuluyan. Binasahan ni Padre Jose ng salita mula sa Biblia ang demonyo
ang kasamang sakristan walang tigil sa pagsaboy ng banal na tubig. Sa awa ng Diyos, nagawa nilang maitaboy. Dinala sa simbahan si Banoy upang doon pagbihisin. Nababahala si Padre Jose sa sinapit ng binata kaya inimbitahan itong manuluyan na lamang sa kumbento. Binigyan niya ito ng rosaryo upang kahit papano ay makapagdasal. Padre, kailan po ba uuwi si Padre Goma? Hindi po ba dapat nakauwi na siya sa mga oras na ito? Umaga na pero wala pa siya. Tanong ni Banoy. Huwag kang mag-alala. Darating din si Padre Goma. Oh, nandito na pala. Kagad tumayo ang binata nang makita ang tiyuhin. Pagkatapos magmano, sinalaysay ang mga kaganapan. Ikwinento rin ni Padre Jose ang naging karanasan. Inunawa ni Padre Goma ang pangyayari. Ilang sandali pa, pinuntahan nila ang tahanan ni Tia Luning. Nilibot ng pari ang buong lugar, bakuran, loob at maging ang kasuluk-sulukan. Muling binasbasan ng mas makapangyarihang dasal. Sa kalagitnaan ng seremonyas, napansin ni Banoy na panay kapas sa bulsa si Padre Goma. Pagkatapos ng banal na ritual, lumapit sa altar ang pari. Nilabas ang nasa bulsa. Nagbuhos ng banal na tubig sa baso at binabad ang puting bato ng ilang saglit. Sa napapansin ng binata, nakaw ang paggawa nun dahil sinisigurado na walang makakakita. Sumama si Banoy pagkabalik ng simbahan at nang magkaoras, kinausap ang tiyuhin tungkol sa ginawa kanina. Sa unang pagkakataon, ipinagtapat ng pari ang sikreto. Hindi lamang sa simbahan nagsisilbi si Padre Goma, kundi maging sa lihim na karunungan. Nagmula ang ama sa angka ng antingero. Lumaki ito na mulat sa mutya. At magmula noong araw na namayapa ang ama, inihabilin ang mutya ng langit na siyang ginagamit upang labanan ang demonyo sa pamamaraan ng eksorsismo. Mahigpit itong pinagbabawal ng simbahan. Ngunit para sa pari, malaki ang tulong nito. Wala din namang pinagkaiba dahil nagmula ang gamit sa kanan. Ayon pa sa kanya, hindi lang dahil sa banal na kasulatan natatalo ang kampo ng kasamaan. Sinasabayan ito ng lihim na karunungan upang magape. Hindi inaasahan ni Banoy na ganito ang ginagampanan ng pari. Ang buong akala, sa simbahan lamang ang katapatan. Gayunpaman, hindi nababawasan ang tiwala ng binata sa tiyuhin. Hanggang sa isang linggo ang lumipas, wala nang pagpaparamdam si Juan. Hindi napanatag ang loob ni Banoy. Nangangamba na baka biglang babalik at maghasik ng mas matindi. Ito rin ang sa palagay ni Padre Goma. Hindi mo na ba nakikita ang bata, Banoy? Duda ko na hanggang ngayon doon lamang ang pananalasa nito. Hindi aalis ang demonyo ng ganun lang. Maaring hindi na ito makapasok ng tahanan dahil sa basbas na nakapalibot, pero hahanap ito ng paraan para makalapit sa miyembro ng pamilya. Mabuti pa siguro, mamalagi ka muna doon at kapag may napansin ka, tawagin mo kagad ako. Wika ni Padre Goma. Tumango naman si Banoy sa utos ng pari. Bumalik sa tahanan ng tiyahin. Ngunit laking gulat nang maabutan si Tia Luning. Wala ito sa sarili. Nakangiti na parang demonyo. Kagad naintindihan ng binata ang nangyayari. Tatakbo na sana para puntahan si Padre Goma.
nang magsara ang pinto at mga bintana ng tahanan. Mula sa tiyahin, nadinig nito ang boses ni Juan. Hindi ka pa nakakontento. 2 pari ang tinawag mo para basbasan ang tahanang to. Pero anong nangyari? Nakapasok pa rin ako. Ganito kasi yung Kuya Banoy. Hindi ako basta-basta matataboy ng salita ng simbahan. Wika ni Juan sa katawan ng tiyahin. Aba, ang galang mo naman ah. Kampante ka talaga na malulupig mo ang Diyos ano? Tandaan mo, walang sino mang demonyong makakahigit sa Diyos. Kaya ikaw, kabahan ka na. Baka ikaw mismo ang isalang sa apoy ng tahanan mong impyerno. Wika ni Banoy. Umalingaw-ngaw ang halakhak ng demonyo. Nagsimulang yumanig ang paligid. Nabasag ang mga kagamitan at hindi naglaon. Lumapit ito ngunit hindi nagawang saktan si Banoy. Nanlaki ang mga mata kasabay ng pag-atras. Maging ang binata ay nagtataka. Sumigaw ang demonyo. Halos mabaklas ang kisame ng tahanan. Habang si Banoy naman natumba sa lakas ng puwersa. At nang magsalita ito, naunawaan kung para saan ang galit. Kilala ko ang tangan mo. Nakaharap ko na yan dati. Galing ba yan sa isang pari? Tanong ni Juan. Kinapa ni Banoy ang bulsa. Dito hinugot ang mutya na hindi alam kung paano napunta. Hinawakan itong maigi at dinuro sa demonyo. O ano? Ngayon alam mo na kung bakit nagtatangan si tiyo nito. Kung hindi ka takot sa simbahan, sa mutya ka lang pala titiklop ano? Aalis ka o tatapusin kita. Tanong ni Banoy. Kuya Banoy, kung maghamon ka naman parang alam mo kung paano yang gamitin. May alam ka ba sa bagay na yan? Tugon ni Juan. Napalunok si Banoy. Tama naman ang batang demonyo. Wala siyang alam kung paano gagana ang hawak na gamit. Gayunpaman, hindi ito nagpakita ng takot sa demonyo. Nanatili siyang nakatayo sa harapan nito. Sa kabutihang palad naman, nadinig ang boses ni Padre Goma. Nang bumungad ang pari, makikita sa mga mata ni Juan ang takot. Teka, sandali lang. Kilala ko ang taglay mong enerhiya. Nagkita na ba tayo dati? Ikaw yung pasaway na demonyo na nanggugulo sa pista sa isang bayan. Natatandaan ko ang ginawa mo noon. Sumapi ka sa isang bata. Nagpanggap para hatakin ang kaluluwa ng nakararami papunta sa impyerno. Maraming taon na ang nakalilipas pero nagkita na naman tayo ngayon. Hindi ka na ba nadala sa ginawa ko noon? At gusto mo pa ba talagang ulitin? Isang pare, kaya ayoko sa katulad mong pare. Hindi ka ba natatakot na itakwil ng simbahang pinagsisilbihan mo? Hindi ka nagiging tapat sa simbahan dahil nagtatangan ka ng isang buwiset na mutya. Ang galing mo talaga sa paglihis ng usapan ano. Kagaya ka pa rin ng dati. Banoy, lumabas ka muna. Tatapusin ko lamang ang demonyong ito. Wika ni Padre Goma. Ibinigay ni Banoy ang mutya ng ilahad ng pari ang palad. Bago umalis, sinabihan muna ang tiyuhi na maging maingat dahil sumapi si Juan sa katawan ni Tia Luning. Tumango ang pari kaya't napanatag ito. Habang nasa bakuran, hindi mapakali ang binata.
Walang ingay na madidinig mula sa loob, ngunit sigurado siyang may nangyayari. Hindi nagtagal, isang malakas na kalabog ang pumukaw ng pansin. Dali-daling pumasok nang magtawag si Padre Goma. Humandusay si Tia Luning. Wala itong malay. Sa isang sulok ay nakasandal ang katawan ni Juan. Nakanganga. Nanlaki ang mga mata. Nakatusok ang krus sa noo. Wala itong buhay. Sa puntong ito binuklat ni Padre Goma ang hawak na libreta at nagbitiw ng salita mula roon. Napansin ng binata ang itim na usok na lumalabas sa katawan ni Juan. Tinatangay ng hangin palabas ng bintana. Tinapos ng pari ang ritual sa pamamagitan ng pagsaboy ng banal na tubig. Inutusan ang naghihintay na sakristan para buhatin ang katawan ng bata. Sa puntong ito, nagkamalay na rin si Tia Luning. Walang ideya sa mga nangyari. Nagtataka naman si Tio Gilberto na kakarating lang mula sa pamamasada. Si Padre Goma na ang nagpaliwanag. Ipinagpapasalamat ng mag-asawa na nangyari ang lahat nang wala ang mga bata. Sakto din kasing dinala sa kabilang bayan dahil naimbitahan ng isa pang kaanak. Nang magpaalam si Padre Goma, sumama si Banoy para mag-usisa kung paano tinalo ang demonyo. Kaso nga lang, ngumiti lang ang pari at nagbigay ng maiksing sagot. Iho, may pamamaraan ako na hindi ko maaaring sabihin sa kahit na sino. Ikinukumpisal ko sa iyo ang tungkol sa mutya. Ngunit ang pamamaraan ko para mapuksa ang kampo ng kadiliman ay hindi maaari. Sana'y maintindihan mo. Wika ni Padre Goma. Napatango na lamang si Banoy. Hindi na rin nais pang mangulit. Dito natapos ang lahat. Palaisipan pa rin sa binata ang sinasabing pamamaraan ng pari. Hindi na rin ito nakausap dahil nadestino sa malayong bayan. Madalas din ang pag-alis ng bansa para sa relihiyosong aktibidad ng simbahan. Gayunpaman, buo ang tiwala sa tiyuhin, anuman ang lihim na gawain. Kahit na kulang ang kaalaman tungkol doon, alam naman niya kung ano ang tawag sa mutsyang gamit ni Padre Goma. Ang mutya ng langit, isang makinis na bato na kung makipaglaban sa kampo ng kadiliman, walang makakatakas. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.